Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po, mga kaibigan, narito po ang isa na namang kasaysayan na aming ihahandog sa inyo sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Muli mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Norman dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalan kong Norman. 23 taong gulang. Nais ko rin may satula sa radyo ang karanasan ko sa pag-ibig. At ganito ko sisimulan ang lahat. Asan kaya yung pinabili kong shampoo kay inay? Nakalimutan yata. Ako na lang bibili sa tindahan bago ako maligo. Inay! Inay! Oh, bakit mo ako tinatawag, Marian? Ano bang kailangan mo? Di ba nagpunta kayo sa palengke at namili? Pero nakaligtaan niyo yung shampoo na pinabibili ko sa inyo. Ha? Wala naman akong nakitang inilista mo na shampoo kaya hindi na ako bumili. Ano? Hindi ko ba nailista yun, inay? Ang dami niyo kasing pinalista na bibilhin ninyo. Kaya ako palang nakalimot na ilista yung shampoo na kailangan ko. Di bumili ka muna dyan sa tindahan. At sa susunod na pamamalingki ko bibili na lang ako ng shampoo na kailangan mo. Upo, inay. Anong magagawa ko? Hindi ko pala nailista. Kaya hindi kayo nakabili. Sige, inay ha. Pupunta ako sandali sa tindahan ni Aling Miding para bumili ng shampoo. Sige, dalyan mo na. At huwag ka nang makipagkwentuhan sa mga marites doon para matulungan mo akong maglaba. Maglalaba tayong dalawa ngayon. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa. Magagandang alaala. Aling Miding, pabili po ng tinapay at soft drinks ninyo. Ikaw pala, Norman. Sandali lang ha. Anong gusto mo? Yung dati mong paborita, ano? Opo, Aling Miding. At saka wala naman akong gustong ibang mga biskwit, kundi yun lang. Aling Miding, pabili ng shampoo. Yung dating binibili ko dahil maganda sa buhok ko yun Ikaw pala, Marian. Sandali lang at bibintahan ko muna si Norman sige, okay lang po. Magandang babae ito. Gusto ko sana makilala. Pero baka mapahiya pa ako. Ano kaya ang pangalan nito? Ito na yung soft drinks mo at tinapay, Norman. Akin na po, Aling Miding. Ito pong bayad. Salamat po. Miss, merienda tayo. Para sa'yo lang yung binili mo Hindi naman ako kasama dyan. Ha? Aling Miding, bigyan nyo ng soft drinks din at saka biskuit. Wag na. Nagmamadali kasi ako Sa ibang araw na lang Ito na yung shampoo na binibili mo, Marian. Salamat, Aling Miding. Ito pong bayad ko. Sige po, alis na ako. Sige. Aling Miding, sino pong babaeng yun? Si Marian yun. Anak ni Tandang Kaloy. Bakit mo tinatanong? Aba, naakit ka sa kanyang ganda daw. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life
alam ko na kung sino yung sinasabi mo na nakasabay mong bumili doon sa tindahan ni Aling Miding. Si Norman. Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Binastos ka ba niya? Hindi naman, Lenny. Tinignan niya akong mabuti. At saka niyaya akong magmerienda. Ganun ba? Akala ko kung ano nang ginawa niya sa'yo. Lenny, may itatanong sana ako sa'yo. Matino bang lalaking yon? Hindi siya mayabang? Ha? Bakit mo tinatanong yan? Siguro, crush mo siya, no? Uy, aminin, para hindi ka tubuan ng pimples. Ano? Hindi Hindi ko crush ang lalaking yon. At saka, hindi ko pa naman kilala ng lubusan ang pagkatao niya. Oh, sige na, friend. Sabihin mo na ang totoo. Total, wala namang nakakarinig eh. Dahil dalaw lang tayo na naririto. Ano? Crush mo, di ba? Kwan, friend. Sige na nga. Para tumigil ka na dyan sa pang-iinis mo sa akin. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ako nagkamali ng hinala ko. Sa bagay, kilalang kilala ko si Norman. Mabait siya at masipag. Kaya lang, kung siya ang mapili mo na mapangasawa, ay maswerte ka. Hindi ka niya gugutumin. Ano ka ba naman? Pag-aasawa agad-agad? Hindi ko pa nga nakikilala ng lubusan. Ganyan na ang sasabihin mo. Akala ko ba, napagod ka sa ating paglalaba at magpapahinga ka. Pero lumabas ka. Saan ka ba galing, ha, Marian? Doon sa bahay ng aking kaibigan na si Lenny Inay. Tinanong ko kung matutuloy yung lakad namin bukas. Dadalo kami kasi sa isang okasyon. Ganun ba? Sige, pumunta ka. Pero anak, huwag kang magpapagabi ha ng pag-uwi dahil delikado sa gaya mong dalaga. Opo, Inay. Alam ko naman yun eh. At saka hindi naman panggabi yung ladaluhan namin. Kaya sigurado na hindi na ako aabutin ng gabi. Huwag kayong mag-alala, Inay. Magbabalot pa ako para sa inyo. Ay, naku anak, huwag na. Nakakahiya naman kung may makakita sa'yo na nagbabalot ka ng pagkain. Ay, nako, may pabalot ba sa pag-uwi? Hindi bali po, Inay. Dahil pinsan naman ni Lenny yung magdiriwang ng kanyang kaarawan eh. Kaya pwedeng magbalot si Lenny doon sa pinsan niya. Sige, ikaw ang bahala anak. Kung matitikman ko rin ang handa doon sa pupuntahan ninyong okasyon. Siyempre naman po, Inay. Kakain ako, di kakain din kayo. Hindi ko makakalimutan ang magbalot para kapwa tayo busog. Sige na, Inay ha. Pupunta muna ako sa kwarto at magpapahinga. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ito, Juaning, ha? May inuwi akong bangos dahil naglabas na si paring Umaeng. May isigang mo nga lang para may sabaw na mahigop naman. Mabuti naman at nag-uwi ka ng ulam. Tamang-tama, wala tayong ulam eh. Bay, teka. Hindi ko nakikita si Marian. Asa ba siya? Pumunta na naman ba sa kanyang kaibigan? Oo nga eh. May dinaluhan silang okasyon, kaya baka may uwi rin yun na makakain mamaya. Ganun ba? Sige. Iluto mo na yan, Juaning. Maaga tayong magkapaghabunan at magtila ka naman sa bangus na isisigang mo para may mapulutan naman ako. Para masarap yung alak kapag may pulutan. Ay nako, ikaw talaga kaloy.
Hanggang ngayon hindi mo pa rin naalis ang bisyo mong pag-inom ng alak. Ay nako, diyan ka makakakuha ng sakit mo pag hindi mo tinigilan yan. Ba, ikaw naman, Juan eh. Isinumpa mo na naman ako eh. Malakas pa ang katawan ko. Mas malakas pa sa kalabaw. Tingnan mo. Hindi ako nagkakasakit. At saka, itong sasabihin ko sa'yo ha, kung oras mo na, oras mo na. Kahit anong pag-alaga mo sa katawan mo, matitigog ka. Ay nako, sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mong makinig sa sinasabi ko, at kung nagkasakit ka dahil sa alak, wala na akong pakialam sa iyo. Alagaan mo ang sarili mo. Ha? Juan eh. Oh, friend, may natipuan ka na ba sa binata na nakipagkilala sa iyo? Wala naman, friend. Ikaw naman, may nagustuhan ka ba sa mga yon? Gusto nang sumama sa'yo para makilala ang mga magulang mo? Nako, hindi ko siya tipo. Kaya hindi ko pinayagan na dalawin ako. At sinabi ko na may nobyo na ako. Ha? Ikaw naman, masyado kang pihikan. May tsura naman yun at saka may trabaho. Kahit ano pa siya. Hindi nga ako kinilig sa kanya. Ano magagawa ko? Di humanap na lang siya ng iba. Pero yung isa ay, tsura pa lang ay may kaya siya. At gwapo pa. Naku, friend, alam mo, sa tingin ko sa kanya, hindi mapagkakatiwalaan. Baka nagbibilang yun ng nobya. Uy, friend, nakilatis mo agad ang ugali niya, ha? Bakit? Naging mayabang ba siya sa iyo? Tama ka. Akala mo kung sino siya. Sa tingin niya, kakapit agad ako sa kanyang mga sinabi na mapagmahal daw siya at kaya niyang ibigay ang lahat ng luho ko. Ano? Aba, anong akala niya sa iyo? Mukhang pera? Kaya sinisilaw ka sa material na bagay? Anong sabi mo sa kanya? Ang sabi ko sa kanya, ikakasal na ako sa susunod na buwan. Ano? Mas grabe ka pala, friend. Talagang luka ka. Hindi ka niya naisahan, ano? Buti naman at maaga kang umuwi, Marian. Kumusta yung dinaluhan mong okasyon? Marami ba silang bisita? At marami rin ba silang handa? Opo, inay. Kaya nakapagbalot si Lenny nga ng pagkain para sa inyo ni Itay. Siya nga pala, inay. Nasaan si Itay? Ay nako, anak. Alam mo naman ang bisyo ng itay mo. Hindi yun matutulog hanggat hindi nakakainom ng alak. Ha? Ang Itay talaga, oo. Hindi na siya titigil hanggat hindi siya nagkakasakit. Ay oo, anak. Ayaw niyang makinig sa akin. Dahil ang alam niya, pag oras mo na raw, ay oras mo na at wala ka nang magagawa. Kaya sinasamantala niya ang panahon na maging masaya at gawin ang gusto niya. Ang Itay talaga, oo, masyadong pilusupo. Kung ano ang pinapaniwalaan, yun din ang gagawin niya. Ganyan kasi ang tumatanda, no, inay. Hindi naniniwala sa pag-inom ng alak ay hindi magkakasakit.
Kumusta ka na, Marian? Pwede ba kitang imbitan sa may tindahan? Magmirinda tayo. Juan Ruel, salamat na lang. Dahil tapos na akong nagmerienda sa bahay Ano? Huwag mo naman akong pahiyan sa iling ko sa'yo, Marian. Balik ka na. Magmirinda muna tayo sandali. Pasensya ka na talaga. Hindi kita mapagbibigyan dahil may pupuntahan ako. Sa ibang araw na lang, pwede? Sige na nga. Pero pinangako mo na sa susunod pagbibigyan mo ako. Kung gusto mo, manood tayo ng palabas sa sinehan. Magandang palabas ngayon. Ha? Magsisili ka mo? Oo. At ako nang bahala sa gastos. Pag kung kasama mo, huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ruel, ang kamay ko, bitawan mo. Baka may makakita. Ang ganda mo talaga, Marian. Talagang ang gaya mong tipo ko. Malungkot ako habang buhay. Kung hindi ikaw ang mapapangasawa ko. Ruel? Ano kayang gagawin ko para maiwasan ang Ruel na yun? Hindi ko gusto ang mga kilos niya. Para bang hindi siya gagawa ng mabuti. Kahit nasa harapan kami ng aming bahay, hinawakan niya agad ang kamay ko. At saka, nagyaya agad ng sini. Kahit hindi ko siya nobyo, pinipilit na isama ko. Kaya, kailangan na may kasama ko para hindi niya ako maisahan. Tama! Isasama ko si Lenny. Pag umayaw siya, di bahala na siya. Basta, hindi ako papayag na sumamang mag-isa kay Ruel. Hindi ako papayag. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y baba. Marian, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sana hindi ka magagalit sa akin. Bakit? Masama ba yung sasabihin sa akin para ako'y magalit? O sige na, sabihin mo na. Ano ba yun? Kuan Marian, parang nakakahiya yata na sabihin ko sa'yo. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Sige na, kung ano man yan. Hindi ako magagalit. Bayan, naantok na ako. Sabihin mo na kaagad kung tungkol saan ang gusto mong malaman ko. Kuan Marian, alam mo ba, wala nang makilala kita. Ano ba naman to? Di ko masabi-sabi sa kanya. Bakit hindi mo itinuloy ang sasabihin mo? Sige na, sabihin mo na. Ano yun? Kuan. Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Ipagtatapat ko sa kanya na ako'y umiibig sa kanya. Bahala na kung anong mangyayari. Talagang hindi ko na kaya. Hindi na. May pagtapat na kaya ni Norman ang kanyang nararamdaman kay Marian. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liliham kasaysayan na ipinadala ni Norman dito sa ating dula. Love and Memories.
Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.